Hello po mga kababayan. Kumusta po kayo? Pakita ko sa inyo itong almusal namin. Inggitin ko kayo. Bakit niyo Mr. Maravillas yung almusal ninyo? Ito, nakakainggit ito. Ito yung pagkain ngayon ng mga mayayaman tulad ni Manny Villar. O, di ba? Baligtad. Ito dati yung pagkain namin noong panahon, nung walang makain. Pero ngayon, baliktad na, mga kababayan. Yung mga mayayaman, ito na yung paborito. Kasi ang sabi healthy, mas mas expensive pa. Mas mahal kaysa sa bigas. Yung bigas, 20 pesos, may mabibili ka. Pero ito, wala kang mabibiling 20 pesos nito. Pwede, pag ginawang kalingking, prinitong kamote. Di ba? Or ano pa yung sa kamote Q. Bumili mga kababayan si Mrs. nito. 80 pesos ang kilo nito. Quadruple ang presyo mga kababayan. Sa presyo ng 20 pesos na bigas, kamote. Tapos yung ulam, as usual, yung kinudkod na nyog. Ano ba yung kinudkod? Grated coconut. Yan. Tapos may may natira pang ulam. Kami kagabi. Ano yan, Mr. Maravillas? Prinitong daing. Iba-iba. Tapos may prinito din. Lahat ito prinito. Banuiton, saka sibubog. Ano nga yung sibubog? Sa Tagalog? Nakalimutan ko mamaya. Baka Tapos tinapa. Nakalimutan din ni Mrs. yung sibubog. Ay, mga kababayan, ano yung sibubog? Talaga. Matanda na tayo. Pag nagsishrink na yung brain cells, kaya makakalimutin na. Pero alam niyo naman po, ang design ng Diyos sa tao, pag tumanda na, talagang dapat makakalimutin na para yung mga problema sa nakaraan, relax na lang pag matanda na, makalimutan na. Ito, binuksan ko po. O, di ba? Napakasarap, mga kababayan nito. Ulam sa kamote. Tapos, kape. 3 in 1. Ayun, naalala na ni Mrs. Galunggong. Yung galunggong, mga kababayan, di ba? Napakasarap nito. Tapos may mga banana kami galing sa aming barangay sa bundok. Kasi bigyan mo nga ako ng latundan, mami. Kasi inog. Ay! Ito yung inog na po sa sa puno mismo. Kinuha ito ng kapatid ko sa puno mismo. May 2 hinog. Tapos ngayon, ito na, hinog na po. Aros hindi namin makayanan. Pabulok na yung iba. Ngayon, pabalik-balik kami doon sa aming, sa aming malit na lupa. Pinapalinis namin mga kababayan para tamnan nitong mga duma ang tawag namin. Tamna ng kamote, kamuting kahoy, mga gulay. Ang mahal na kasi po, yung mga bagyo gulay, dinadala pa dito, mga kababayan, kasi alam po ninyo, ikwento ko ng konti. Yung Mayon Volcano, nag-erupt, di ba? Yung mga farmers po, binabawal ng provincial government, city government, ng PNP, yung pag-akyat doon. Kasi yung taniman ng gulay, dito mismo sa paligid ng Mayon Volcano, nag-irap ngayon yung Mayon. So, bawal silang pumunta doon. So, yung mga farmers, walang hanap buhay.
Kaya sinusupport ng national government, sinusupport ng local government ng mga pangailangan nila. Pagkain, bigas, ulam, ayun. Kasi bawal nga sila doon. At yung iba, nasa evacuation center pa. Yung iba naman, nakabalik na yata kasi medyo kumalma ng konti. Hindi na sunod-sunod yung alarm. Pero yung kagabi nga, pumutok uli yata yung Mayon Volcano. So, apektado po yung aming mga farmers. Pero kahit na nakakapagtanim ng gulay dito sa amin, iba man kasi yung mga pagkain, yung mga gulay galing sa Baguio, Cordillera. Iba naman, Baguio gulay, talagang matagal na sinusuplayan kami ng mga pagkain, mga gulay galing sa Baguio, galing sa Cordillera region. Kasi yung quality, di ba? Mataas yung Mountain Province, mataas. Magaganda yung tubo ng gulay doon. Pero dito sa amin, ganun din sa Mayon Volcano. Mataas din na lugar. At fertile ground. Yun po ang maiksing kwento natin. And because of that, nagmahal yung mga gulay namin kasi siyempre yung supply apektado. So naisip namin, yung abandoned lot namin, mga kababayan, abandoned na maliit na lupa, yung dati kong kinalakihan na binubungkal na lupa, kasi farmer nga po yung tatay ko. Pati ako, farmer din, mga kababayan, kaya lang, siyempre, ang hirap ng buhay sa bundok. So, lumuwas ako ng bayan para makipagsapalaran. Di ba yun ang kwento ko? At ipinagpatuloy ko yung aking pag-aaral na ayaw na sana ng aking tatay na mag-aral ako, magbungkal na lang ng lupa. E po, thank you Lord nitong aming pagkain ngayon, itong kamote na aming almusal. Basbasan mo po ito, Panginoon, in Jesus' name, Amen. Yan po. So, before tayo dumaldal, malamig na din. O tingnan ninyo, yellow, sweet potato. Tapos, naghanap ako ng ube. May nagtatanim yata ng ube dito. Makapagtanim din ng ube. Pero may mga ubeng kamote na kulay ube. Masarap po. Napakatamis niya. Kasi po, tamang-tama yung size. Hindi ko alam kung saan ito galing dito sa amin. Possibly Sorsogon. Kasi yan ang problema nga. At tayo'y natutuwa sa ating Pangulong Bongbong na binibigyan niya ng importance yung ating mga farmers. Sinusupport niya. Pumunta nga sa akin yung isang mataas na opisyal, yung finiture ko rito, na-interview ko, si Mr. Guerrero, Assistant, General Manager o Vice President yata yun, mga kababayan, for Finance, parang Vice President for Finance. Nakalimutan ko kung saan ko na ilagay yung si Mrs. yata nagtabi ng calling card niya. Inutusan siya ng ating Pangulo yata, Ilocano siya, na tumulong para sa pagsasaayos mga kababayan ng kalagayan ng ating mga farmers, lalo't papasok na yung tag-ulan. Diba? Philippine Crop Insurance Corporation. Para yung mga halimbawa, nasira yung kanilang mga pananim, may insurance sila. Immediately, babayaran ng ating gobyerno. Dapat mabilis yung pagbayad para madali makarecover yung ating mga farmers, mga kababayan. So nakaka-inspire yung ginawa ng ating Pangulo. At yun, sabi nga sa akin, mag-register ka niya para in case may tumamang bagyo, pati pala poultry, pati piggery, sakop na ng crop insurance kahit hindi crop, pati yung life insurance, may life. Sinakop na
ng insurance, Philippine crop insurance. Dati yung insurance niya, yung ini-insure niya, mais, palay, mga crops, cash crops, gulay, etc. Pag nasira dahil sa peste yata, o bagyo, o drought, yung El Nino, so sakop siya ng crop insurance mga kababayan. Pero ngayon, pinalawak na ng ating Pangulong BBM. O, di ba? So napakaganda. Na-mention kasi sa zona ng ating Pangulong Bongbong. Sarap, tapos ulam, tapos tuyo. Talagang siya lang ang presidente, mga kababayan, na binibigyan ng atensyon yung lahat ng sektor. Hindi lang may balance yung ating Pangulo. Lahat ng sektor, lalo na sa agrikultura. Pero hindi niya mga kababayan pinapabayaan yung other sector sa edukasyon, sa yung mga maralita, sa pabahay. Sarap nito. Yung mga flood control. Di ba? Hindi tulad ng previous administration, yung focus lang, puro EJK, tukang-tukang, yung mga war on drugs, wala nang bukang bibig si Digong noon, puro tukang. Sa ating Pangulo, kahit pati yung space program, pagpapalipad na tayo by next year, tapos nilalait ngayon, pinagtatawanan yung ating Pangulo ng mga DDS. Yung rocket, papalipad ng rocket, space rocket. May balance kasi yung ating Pangulo. Ganon, kanya-kanyang agency. May PSA tayo, Philippine Space Agency. So anong gagawin? Di ba? Kanya-kanya natuka. At dapat may balanse. At sa economy naman, yung Pax Silica na ngayon, kinokontra ng mga DDS at iba pang mga grupo na masyadong puro negatibo ang iniisip. Kasi nga po, sabi natin, ang ayaw nila, umasenso yung ating Pilipinas. Kasi pag umasenso, umunlad ang ating bansa with the PBBM, with the BBM bilang Pangulo, wala na sila. Yung credit, mga kababayan, siyempre sa ating Pangulo, tama? Masarap. Kaya sila ganon. Nakakalungkot. Yan tawag niyan, crab mentality. Lahat pinopolitika. Tapos si Sara Duterte, walang tigil sa panira habang namamasyal doon sa Oy, abangan pala ninyo mamaya yung pagpapatuloy ng tawag dito, impeachment trial. Si Sara nandun sa, di pa tapos, 15 days yung kanyang pagbabakasyon. So, ano yun, lupa. So, habang nagbabakasyon, walang ginagawa, naninira sa gobyerno, sa ating Pangulo. Imbis sagutin yung accountability niya, yung walang habas na paggasta ng confidential funds. Iyon ang topic ngayon. Inaharang ng kanyang mga defense senators and lawyers yung paglabas, pine-question, mga tax records, bank records, black documents. Nasabi nga natin, kung walang itinatago si Sara Duterte, malinis ang kanyang record, pangalan, walang ninakaw, walang ninustay, walang rason, tara po. Masarap pala. Ay maganda palang mag-vlogging.
May nakikita ko nagbablog, kumakain. Okay lang pala, no? Ang gusto ko lang ibalag sana, itong kamote. Napunta tayo sa kung ano-anong usapan. Sarap. So panoorin ninyo, mga kababayan mamaya. Sa bagay, sa television po, diba? Mga umagang programs, nagkakape-kape sila para relax. Puntahan lang, mga kababayan, yung style. Sa television. Nauso yan. Mga morning program nila. Tapos banana. Later on, mga kababayan, magbablog ako doon pag maayos na. Kasi masukal pa. At sinisecure namin yung property. Para, nung maliit pa ako, bata pa ako, na-discourage kami sa pagtatanim po. Kami, hindi naman sa pagmamayabang po. Kung kami, masisipag talaga kami. Tinuruan kami ng aming tatay na maging masipag sa buhay. Kasi, pag hindi ka masipag, hindi ka magsipag sa bundok, magugutom ka talaga. Pero despite ng sipag namin, kasi tinamaan ng drought. Yun ang naging dahilan kung bakit hindi ako nakapagpatuloy ng pag-aaral. Tuminga ako one semester kasi yung lupa namin, sakahan namin, apektado yung production. So walang kita. Yung kuprahan namin, ang liliit. Hanggang ngayon, kaya magpapatanim ako doon ng mga dwarf coconut kasi matatanda na yung tanim doon. Dating asyenda kasi yon. Nabili ng tatay ko ang panahon sa may-ari ng malaking asyenda, 500 hectares. Pero hindi man namin nabili lahat. Maliit lang. Naidagdag sa dating lupa, mana ng magulang ko. Kaya medyo lumaki din. Pero mahirap. Yung mga nyog, nakuwampo, lumiit, kasi layog na, matataas na po. So, kailangan ng replacement. Siguro ang mga nyog doon, mga 80 to 100 years na. Kasi ako magsi-60 na. Maliit pa ako, mataas na yun. Nakagisnan ko na yung mga nyog doon. Walang replacement talaga. Dapat may replanting. Itamang-tama. Kasama sa programa, mga kababayan ng ating Pangulo, yung 100 billion makahingi na ng 100 million coconut trees dapat maitanim buong bansa. Kaya ni-encourage niya yung mga may lupa, maliit man o malaki, mag-avail ng mga pananim. So, pag na-secure na namin yung fence, kasi pag nagtanim ka doon, walang fence, siyempre, dumadami na din yung mga dumadaan-daan. Dati wala. Pero kahit noon, nakukunti pa lang yung tao. Kasi wala mang fence. Yung mga pananim, kung hindi nadidestroy ng kalabaw, baka, yung tao mismo, hindi dinidestroy, kundi ninanakaw yung mga kamote namin na tinatanim, kasaba, worse. Kasi yung iba, imbis na humingi na lang, mga walang lupa yung iba siyempre sa paligid. Imbis na humingi, wala man problema sa amin, hindi man kami madamot po. Pero siyempre, pag sunod-sunod na din, sabi ng nanay ko at tatay ko, huwag naman yung sunod-sunod. Siguro paminsan-minsan, once a week, once a month.
Siyempre, naiya na din siguro, humingi, ninanakaw na lang. Worse, tinitretin pa yung buhay namin, yung mga magnanakaw na iniintensyonan yung kasaba namin, yung kamuting kahoy, pati nga tubo. May kwan kami doon dati, gilingan ng tubo. Bibinta kami niyan, yung tinatawag namin na mamis, yung ihinoholma sa baon ng nyog, mayroon kami niyan. Tinitinda ng tatay ko. Kwan siya, farmer entrepreneur, yung tatay ko. Mahilig magbinta-binta. Yun. Yung kubo namin, pinagbabato, tapos may mga dalapang, anong tawag doon? Garod. Gumawa ng pang gano'n, no? Garod, tawag. Sibat. Nagawa sa butong, sa kawayan. Mga ganitong kawayan. Ginaganon. Pigsasapsapan para tumulis. Ginawang sibat. Sinisibat yung kwa namin. Siyempre, natakot din kami na nakataya yan ng buhay. So, yun ang problema. Na-discourage kami noon. Sabi ko, pag ganito na mayroon na tayong kaaway, hindi man kami palaway. Pero dahil po sa kasipagan namin, nainggit yung iba, na imbis humingi na lang, kung nagugutom sila, wala silang pananim, humingi, ninanakaw. So, yun, lalong humirap yung buhay. At na-discourage ako. Mga kababayan, tumigil na ako sa pagbubungkal ng lupa, pagkukupra, pagtatanim ng palay, na mga gulay. Yun naisip ko. May bahay naman kami na maliit sa sentro dito sa bayan. Kasi 'di ba, nag-aral kami sabay-sabay ng mga kapatid ko. Yun, sa high school. So, sabi ko, doon na lang ako titira muna. Then nag-apply ako as student announcer. Narinig ko yung station manager noon ng Radyo Filipino. Doon ako nagsimula. Pag-aaral ni Danding Coangco. Radyo Filipino. Bagong tatag dito, napakinggan ko. Nag-aatip ako ng bahay, yung kwarto namin. Ginagawa ko yung bubong, nakikinig sa radyo. Ayun, may announcement. So, nagpaalam ako sa nanay at tatay ko na luluwas para kunin yung sabi ko kunin ko lang yung grades ko sa first year college. Magsi-second year na ako. Second year na nga pala. Irregular. Kunin ko lang ikako yung class cards ko. Ayun. Pero yung intention ko noon, other than kunin yung class card, para mag-apply ng student announcer. Para ikako, in case pala rin ako, makapasok, ayun, magtatrabaho ako. Mag-working student ako. Imbis sa eskwelahan ako, mag-working student outside sa ibang company. Yun, pinalad naman po ako of the siguro 30 applicants. Sa 30 applicants, may sa Mascom pa na eskwelahan dito. Mga kakompetensya ko. Yung iba, graduate na. Yung iba, fourth year. Yung iba, tulad ko, first year.
second year, iba-ibang level sa eskwelahan. Alam ba ninyo mga kababayan, na isa ako sa natanggap ng magkaroon ng screening. First screening, 20 yung kinuha. So tanggal agad yung tanggal yung 10 as student announcer. Tapos, another screening after 2 weeks yata. Another screening ang ginawa mga kababayan. Ayun. Natira 10. Kasama pa ako. Talagang nakadestino ako maging broadcaster po. Then after 3 months, siyempre, nagjo-duty na kami. Training, actual, reporting, pagbabasa ng mga sulat sa yung DJ, di ba? Pagpapatugtog, yung trabaho ng announcer, student announcer nga. Ayun, tapos mag-report, gumawa ng news. So at early age mga kababayan, ilan ba yung edad ko? 17 pa lang ako noon, 17 years old. Kasi second year college pa lang. Another tawag doon, in-screen uli kami. Tapos may narinig kami na sabi, yung purpose pala, kaya kumuha ng student announcer, mag-hire sila ng reporter. Di sabi ko, hindi pa man ako graduate, papasakay ako. Pero siyempre, wala mamawala kung itry ko. Di ba? Anyway, yung requirement nila, kuwan man lang. Student announcer, college level, pwede man graduate, pero yun pala yung intention. Pero ako, malakas yung loob ko, sabi ko, tingin ko, anga sa akin kasi yung mga announcer doon, Mr. Maravillas, may experience ka na ba? Sabi ko, wala pa man. Magaling ka niya, ipursige mo. Ayon, nang mag-hire, mga kababayan, pero walang assurance sa sweldo. Voluntary reporter, ayun, from student announcer sa pagbasa-basa to field reporter na. Pero volunteer, 4 lang yung kinuha nila. May isang nag-apply na galing na may experience na po from other station. Nag-apply doon. So, kakompetensya ko pa yon. Lumipat, sabi ko, baka delikado ako. Matanggal ako. Kaya may experience na yon. Patay na nga. Namatay last week. Nasa government siya. Lumipat. Ayon, mga kababayan. Of the 10, 4 yung itinira. Kasama ko. Yun na po nagsimula. So I started my career as a reporter. Then lahat sinasabakan ko. Mag-announce, gumawa ng news. Lahat ng inuuto sa akin. Kaya yun ang ko po, ang gusto kong i-share na experience sa iba. Dapat pag inuutosan kayo ng amo ninyo, ng superior ninyo, yung nag-iisip agad na parang in-exploit. Hindi. Itanong ninyo sa mga matatanda na nagtagumpay sa kanilang karir. Kahit si Mike Enriquez, janitor, nag-start. Tapos DJ, tingnan mo, naging presidente ba yung vice president ng GMA. Nagsimula talaga sa baba. Di ba? Ako ganun din, mga kababayan. Ganun ang naging experience natin. Pero alam ba ninyo, mga kababayan, na 1 year in 7 months, hindi ako sinisweldohan. Kasi nga, trainee. Sabi ko, mabuti na to. Kaysa naman, mga minsan binibigyan ako ng mga announcer doon. Bigyan ako 300 pesos, 500 allowance. Kasi na aawa din sa akin. Naglalagat ako 5 kilometers sa mga barangay.
Nilalakad ko lang para kumuha ng news. Tapos may bike ako noon, BMX bike. Ayun, nagkasira-sira. Ginawa kong service para sa kapatid ko yon, iniram ko. BMX bike, BMX patrol, para magkuha ng reports, mga blatter, at so kung interview sa mga barangay, doon ako nagsimula. Mga punong barangay, mga residente, may mga reklamo. Pinupuntahan ko yan kung saan saang bundok. Sikat na sikat pa noon yung radyo. So doon ako nagsimula at nakilala dito sa amin. And because of that, that's the first mga kababayan na nag-apply ako ng trabaho. Hindi naman ako na um-apply. Hanggang ako sa mag-retire, hindi ako nag-apply. Lahat ng radyo po, kinukuha ako. In most of the time, yung slot na binibigay sa akin, prime time. At ako ang ginagawang official voice. Akong gumagawa ng station ID, mga commercial plugs. Ako pag gumagawa ng script. Yung mga politiko lumalapit sa akin, tapos pinagpapagawa ng voice over ng kanilang mga political ads, campaign, yung ginagamit sa barangay para mag-ikot. Ang boses ako, iba-ibang politiko. O, di ba? Kaya yung boses ko po, all over Bicol region. Iba-iba, may gobernador, may mayor, may congressman, ang boses ako. May mga senador, pupunta dito, magpapa-voice over ng komersyal kung wala pang ginawa. Gusto nila kasi sa salitang Bicol. Minsan kung ang gumawa hindi Bicolano, mali yung pagka-pronounce ng salita. So ang preference nila, isang Bicolano. At ako yun. Kasi iwan ko, sabi nila, maganda daw yung boses ko. Pangit nga lang, mga kababayan. Ba't napunta tayo doon sa usapang ganon? Mahaba na yung usapan natin. Paubos na rin, mga kababayan. Ito na siya. Pati yung kape natin, kalahati na lang. Di ba, mga kababayan? So later on, going back sa kwento natin sa sa pagsasaka. Yun na yung final nating gagawin. Retired na tayo at sa 60, pero hindi man ako magre-retire sa vlogging. Iba-vlog ko na doon sa susunod na mga panahon. Iba-vlog ko na yung pagtatanim. Para iba naman yung content natin. Siguro doon sa aking channel. Actually, yun ang design ko. Yung Life with Dan TM. Hindi na puro politika. Di ba? Kasi nakakasawa na din. Tama. So sana, pag na-secure namin yung maliit naming property, makapag-builo na ako, makapagtanim ng kung ano-ano. Tapos, gagawin din ako ng fish pond doon. Para lang para oso. Yung para sa gagamitin. Pero kung may sobra siguro, pangailangan namin, hindi na bibilhin. Kasi di ba, pag patanda na tayo, pa-retire, gusto na lang natin yung tahimik na paligid, tahimik na buhay. Ganon. That's the usual nakikita ko. Yung mga iniwan noon panahon na mga maliit na property, na-abandon, tulad namin, 40 years na na-abandon ko yun. Kasi ang bigat po talaga ng trabaho sa kaya dapat we salute di magsasaka. Na until today, hindi sumusuko. Kasi without di magsasaka, itong mga farmers natin, hindi tayo kakain. Sila yung nagpapakain, kaya binibigyan ng importance mga kababayan ng ating Pangulo. Kasi kung hindi itong mga farmers na to, wag nating ikahiya po. Ako nahiya ako na anak ng magsasaka.
My father is a farmer. Lagi kong naririnig ganun. Magsasaka lang. Ganon ang tingin, di ba? Magsasaka ka lang, mababang uri. Tapos yung mga kaklase ko, anak ng teacher, anak ng engineer, anak ng pulis, anak ng banker. Di ba? Sa college, bankero niya yung tatay ko, manager sa bangko, ganon. Negosyante, anak ng negosyante, may-ari ng. Kasi sa private school ako, nag-aral. Kaya hirap sa pang-tuition. Ganon. So, sabi ng ating Pangulo, bigyan natin importance at itaas natin yung profesyon. Ang tawag niya profesyon. Di ba? Noon, ang alam natin na profesyon, yung mga professionals, nag-opisina. Mataas yung tingin natin sa mga nag-opisina. Mababa yung tingin natin doon sa mga magsasaka. So, isa pa yon sa mindset na nagpa-discourage sa akin ay pagpatuloy yung pagsasaka. But this time, nagbabalik tayo para nakita natin yung pangangailangan na isupport yung mga farmers. At yung lupa, sayang, na, di ba, makalibre ka man lang ng gamit mo sa kusina. Pati kalamansi, magtatanim. Tapos mga fruit-bearing trees, santol, ampalaya, makopa, balimbing, avocado, mangga, kung ano-ano, napipitas ka na lang. May mga space na sayang pakinabangan natin mga kababayan. At pag nangyari yan, at least yung pangangailangan namin dito, ito, galing ito doon sa kapatid ko. Isang buwig ito, hindi namin kinaya. Yan nagkabulok-bulok na yung iba. Ito, galing ito doon. Anong tawag dito? Ano nga ito? Masarap, matamis. Dati bumibili lang kami. Yung galing pang Davao. Di ba? Ito, pomelo pala. Nakalimutan ko yung tawag. Tinanong ko si Mrs. Galing ito doon sa kapatid ko. Iningi ni Mrs. Ang dami nito. Ipakita ko sa inyo. Di ba? Ang dami niya. O yan pa pala, may banana pa. Tapos pati kamatis, hindi na kami bibili sa susunod. Magtatanim kami ng kamatis doon. Para pipitasin na lang, diretso kain. O, di ba? Nakaka-excite mga kababayan. Tapos yun ang ibabalag ko po. Parang si Romeo Katakutan. Gagayahin ko si Romeo Katakutan. Hello, sir. Si Romeo Katakutan. Hindi yun nakapagtapos, pero tingnan ninyo. Ang inabot sa buhay. At may-ari siya ng napakalaking, malaki yun sa kanya. Hindi man kasing laki noon yung amin. Gagayahin ko yon. Magtatanim din ako, mga kababayan. At yun ang ibablog ko sa susunod na mga araw. Ayos pa, pomelo, napakatamis. Ang mahal-mahal nito, pag binili mo to, imagine kung magtatanim ako nito doon ng marami. Ang isa, dyan sa SM, 200 plus. Ang pinakang maliit ang ganito, mga 150. Yung medyo malaki-laki, 200 plus. Pomelo, Davao. Imagine that. Di ba? Pati Oppo. Yun ang nakakakuan yung tatay ko noon. Kasi siyempre hindi na din niya kaya. Matanda na din. So kailangan niyang lumuwas. Before noon na nandun kami lahat, hindi man kami bumibili ng gulay.
Pero lately, na hindi na, napabayaan na yung lupa. Pati yung amargoso, di ba? Sitaw, binibili pa dito sa sentro, sa lungsod, yung mga galing pa sa ibang lugar, na pwede naman itanim, malunggay. Ngayon, doon, yung mahingi na lang kaming malunggay doon sa kapatid ko. Kasi yung malunggay dito, ninanakaw. Kaya kailangan i-secure talaga yung lupa. Ano yun, nagpapabakod kami ni Mrs. ngayon. Kaya minsan ito, medyo nangangati ako dito kasi pag nandun kami sa bundok, yung mga insekto, kinakagat ako ng mga insekto, mga lamok. Kaya mamaya, pag punta namin doon, susuot ako ng jacket para yung aking anong tawag doon? Ayun, mga kababayan, maayos namin. Yun lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.